Pero kung ako yung pagpipilian, sino yung pipiliin ko? Yung tao ba na namatay at nabuhay muli, na umako ng kasalanan ko, na ipinako sa krus? O yung tao na nagkasala din, pero hindi nabuhay muli, hindi binayaran yung kasalanan ko? O yung tao at Diyos na siya yung propitiator ng kasalanan ko? O yung tao lang na wala namang um, authority para maging propitiator or mediator kay Father God? So sa Trinity, diba alam natin, there's a Father, there's a Holy Spirit, and then the Son. The Son, the Holy Spirit, the Father. So, yung massive na tanong lang talaga, who is the Father? Kung sino man yung, diba, parang she is the messenger. Messenger lang kasi sa amin si Jesus Christ. Sige pa. Messenger lang kasi sa amin si Jesus Christ. So bakit siya naging God? Although he has a father and he has a mother, which is a very vehement. Ba't siya naging Diyos? Sasagutin ko na? Yes pa. Okay, sige. So, naintindihan ko naman yon. Yes. Una muna tayo sa Genesis. Yung nabanggit mo nga is about sa creation, di ba? Andyan sa Trinity. Andyan na lahat sa Genesis 1:1. So, ang Elohim kasi, plural form siya ng God. And kung mababasa mo yung... tama. So, mababasa natin yung Genesis 1:1 hanggang sa creation, hindi naman sinabi doon na let me make mankind. Sabi niya let us make. So, ibig sabihin, hindi lang dalawa o yung kasama ng Diyos, pero iisa sila. Okay? Si Father God, hindi siya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi siya si Holy Spirit. Si Holy Spirit, hindi siya si Father God, pero iisa silang Diyos. Okay? Tapos, punta tayo sa John 1:1. Sabi niya, in the beginning, there was a word. Sabi niya ganon. And the word was with God, and the word was God. Sabi niya doon. And sa 1:14, sabi niya, the word became flesh. So, sino yung word? Ibig sabihin, yung word na nagkatawang tao, and yung word na binaptize ni John the Baptist is Diyos. Okay, malinaw na malinaw. And kung hindi ako nagkakamali, Genesis 18, verse 18 ng John 1, sabi niya, wait, i-check ko lang muna para hindi ako magkamali. Sabi niya sa John 1 verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in the closest relationship with the Father, has made him known. So, ibig sabihin, sinasabi ni John na si Jesus Christ himself is God, and siya lang yung nagpakita or nagpakilala sa mga tao kung sino talaga si God or si Father God. And sabi mo naman, may mga miracles naman na ginawa si Jesus Christ, pero bakit hindi na lang si Moises, hindi na lang si Isaiah, si Adan, si Noah, ganyan. So, sila kasi tao lang sila. Pero si Jesus Christ, Diyos talaga siya. Pero nung pinadala si Jesus Christ dito sa mundo, John 3:16, naging fully man siya. Kumbaga sa Old Testament, 'di ba, kasi pinapatay, ginagamit nilang sacrificial yung mga hayop. So silang namamatay para sa kasalanan ng mga tao. So kailangan tao dapat ang mamatay para sa tao. So si Jesus Christ is fully man. And dapat yung sacrifice na yon ay walang bahid ng kasalanan, as in perfect, righteous, ganon. So, hindi lang siya fully man, kundi fully God din siya, kasi aside from namatay siya, pinako siya sa krus, siya ay nabuhay muli. So, tayo ba ng mga tao, kapag namatay tayo, mabubuhay ba tayong muli? Hindi, di ba? Si Jesus Christ lang yung namatay na nabuhay muli, and nakapagbuhay siyang muli ng tao, which is si Lazarus, and may other pa na siya ay nagbuhay muli ng tao. Tapos, sabi sa, kung hindi ako nagkakamali, John 8:58,
Pero, i-re-recheck ko na lang yun mamaya. Ang sabi niya doon is, before Abraham was, I am. So, before Abraham, sabi niya, di ba si Moses, sabi niya, anong sasabihin ko sa mga tao kung tatanungin nila kung sino yung nagsugo sa akin, ganyan, kung sino nagpadala sa akin. Sabihin mo, I am who I am. So, doon pa lang sa word na yun na sinabi ni Jesus Christ na before Abraham was, I am. So, kapag pagbabasihan natin sa Hebrew text is, yung word na I am, yun din yung sinabi ni Yahweh or ni Father God. Yes, yes. So, and after that, sinabi niya din, I and the Father are one. So, claim niya na Diyos siya. Tapos, yung before Abraham was, I am, binagbabato siya ng mga Jews kasi blasphemy yun. Bawal mong sabihin yun kasi kalapastangan yun na sabihin mo yung pangalan ng Diyos. 'Di ba? So, pero hindi sinabi na, ay sorry, nagkamali ako, ganyan. Hindi niya dininay eh. Pero binato siya. So, hindi naman umangal si Jesus Christ, 'di ba? Tapos sabi niya, yun nga sa John 10, sabi niya, I and the Father are one. So, claim niya na si Jesus Christ and His Father are one. Tapos, bawal ang isang tao na magpatawad ng kasalanan ng isang tao. Pero si Jesus Christ, nagpatawad siya at nagpagaling siya. Kasi ang sinasabi sa Bible, ang Diyos lang ang nagpapatawad. Pero si Jesus Christ, nagpatawad siya and nagpagaling din siya. So, yun. Proof talaga, evidence na si Jesus Christ ay Diyos nung siya ay nabuhay muli and nagpatawad siya. Ang Diyos lang ang nagpapatawad and yun yung proof talaga na siya ay Diyos. And sinasabi naman ng Bible na He is coming. Diba? He is coming. Ayun. Okay. So we have, may sinabi din kasi Jesus Christ is sa John 14 verse 28. 38? Sinabi. John 14 verse 28, sinabi niya, 14. My Father is greater than I. Sige. Ano yun? My Father is greater than I? Yes ba? Oo, okay. So, nakikita natin dyan na nagpakababa si Jesus Christ. Kasi hindi natin siya maaabot eh. Hindi natin siya maaabot. Kaya siya yung nagpakababa para mapakita niya na talaga na approachable siya, reachable siya, and makikita natin na hindi lang siya Diyos, kundi tao din siya na nagpapakababa para maging example sa atin. No? So if Jesus Christ is a God, then how can the Father be greater than Him? Pakiulit po, sige. Parang hindi po yata nakuha yung sagot. Yes ba? So if Jesus Christ is God, then how can be the Father greater than Him? Because siyempre alam natin anak siya. Then if si Mary is a Virgin Mary, diba? Virgin Mary. So sino yung naglagay? Ng soul ni Jesus Christ or nung sabihin na natin siya. So paano? So yung God kasi, we know He can make galaxies, anything, everything more bigger than the galaxy. Yes, but Okay, so yung tanong mo mismo, yun na yung sagot. Yung tanong mo, nandoon na mismo yung sagot. Which is yung kaya niyang ibigay lahat. Yes, kaya niyang gawin lahat. He is omnipotent, He is powerful. So yung si Mary, dahil nga virgin siya, yun nga, inordain na yung Holy Spirit siya yung magbibigay ng mag-give birth. Okay. Oo. Okay. Si Mary, father niya si Jesus Christ. So how can hindi? Sige. Well, who created Mary? Who created Mary? Sino kumuha Mary? Ang Diyos.
Kung Diyos. sinong gumawa kay Moises, Noah, ang Diyos ang gumawa sa lahat. Okay? Sige. So, kung yung father, Okay, nagigets ka na. So, si Mary ba, father ni Jesus Christ? Hindi. Hindi. So, why can be, o hindi. So, paano mo masasabing she is the God kung hindi naman siya yung father or hindi naman siya? Kasi specifically alam natin, all human beings are created. So, pwede like parang i-backward natin siya. Like parang si Mary, father niya si Jesus Christ. Sige. For example, okay. Tama? For example lang yan? Okay, hindi. Kasi ganito. Okay, ganito. Hindi ako naniniwala na si Mary, father niya si Jesus Christ. Okay? So, si Jesus Christ, para natin, adopted kasi tayong lahat. So, whether si Mary siya yung nag-gave birth kay Jesus Christ, si Mary, mother ni Jesus Christ, earthly mother. Yes. Okay, ginamit lang kasi talaga na instrument ng Diyos si Mary. Okay, so, privileged si Mary doon. Bakit si Mary? Ganyan. So, virgin siya, di ba? So, yeah, pero hindi natin, okay, sige. Wait. So, diba, kaya niya namang gawin lahat. Alam natin. Okay. Gawin lahat. So, if he is the God, so bakit kailangan pang gumamit ng isang instrumento kung kaya niya naman palang gawin lahat ng walang instrumento? Okay, ganito. Okay, ako na sasagot? Yes, po. Okay, sige. Kailangan ni Lord, plinano niya na ni Lord na kailangan magkaroon ng isang sanggol. Kasi imagine mo, hindi. Di ba naging sanggol si Jesus Christ? Hindi naman siya biglang tumanda, di ba? Okay. So, sanggol, yung Diyos is naging sanggol. Di ba sabi ko sa'yo kanina, John 1:14, the word became flesh? Malinaw yun, di ba? Hindi naman, kasi ang Diyos, sige, ito kailangan nating isipin, i-keep in mind, to remind ourselves that we should, God Himself is a humble God. Hindi siya mayabang. Yes. Ngayon, para malaman natin or maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos at humble ang Diyos na hindi siya mayabang kasi He hates pride. Okay? So ngayon, hindi naman siya, alam natin na kaya niyang gumawa ng malaking mundo, kaya niyang gawin lahat, bakit hindi na lang gawin ni Father God na ipadala na lang si Jesus Christ na nakasakay sa white horse, ganyan, tapos isagipin na lang yung mundo, di ba? Hindi ganun eh. Hindi din natin alam kung bakit ganun gumalaw si Father God. Kasi nga, all-knowing si Father God, and our thoughts are not higher than His thoughts. Hindi natin alam kung paano siya mag-isip, di ba? Hindi tao lang kasi tayo, di ba? So, wala naman tayong karapatan para questionin na lang na gano'n na, Lord, bakit bakit kung hindi naman papuntahin si Jesus Christ ito, ba't ang dami-dami pang something na pinapagawa mo sa kanya, ganyan, bakit kailangan pa niyang maging sanggol? Ganyan, di ba? So, makikita natin dito na gustong ipakilala mismo ni Jesus Christ kung sino ang Diyos. So, by giving birth, through Mary, di ba, nakita natin na from sanggol, naging sanggol, nag-give birth si Mary, naging sanggol si Jesus Christ hanggang sa tumanda siya, nakita ng mga disciples kung ano yung pamumuhay ni Jesus Christ. Perfect siya, wala siyang kasalanan, unlike Prophet Muhammad, 'di ba? Nagkasala si Muhammad kasi nga tao lang siya. Unlike ako, tao lang din ako kaya nagkakasala ako. Pero sinabi ko sa iyo kanina, Jesus Christ is fully man and fully God. Okay? Kaya nakita ng mga disciples na wait lang. Nakita ng mga disciples kung gaano ka-perfect si Jesus Christ and kung paano sila nag-bow down
nag-kneel down kay Jesus Christ, na sinabi ni Thomas, Lord, Lord, my Lord and my God. So si Thomas mismo ang nagsabi na si Jesus Christ is Lord and God. 'Di ba? And Yes. sabi ng mga angels, nag-bow down din si. Okay, pinatapos kita kanina, ako din ha. Okay, patapusin mo lang din ako kasi sinasagot ko lang din yung question mo. Okay, so sinabi ng mga angels nung nag-bow down si Moises, ay wag kang luluhod sa akin kasi hindi ako Diyos. Pero si Jesus Christ, niluhudan siya. 'Di ba? So, and si Jesus Christ, hindi niya dininay, hindi niya ni-review, ay wag mo akong luluhudan kasi hindi ako Diyos. Hindi niya naman dininay yun eh. Pero, hinayaan lang niya yung mga tao na lumuhod sa kanya and sambahin siya to worship Him kasi nga, Diyos siya. Ayun. So, sa Matthew verse 26, sa Matthew 26 verse 39, Jesus fell with his face to the ground and prayed. And so, if Jesus is God, so kanina siya nag-pray. So kanina siya nag-pray. So kita naman nag-prostrate si Jesus Christ. So he was praying to himself. Hindi. Ganun ba? Hindi. Yes. Hindi. Okay, hindi. Di ba sabi ko nga, tatlo sila pero iisa. Alangan naman ang si Father God, si Jesus Christ and the Holy Spirit, hindi sila nag-uusap-usap. Ang prayer kasi, ibig sabihin, ako nagpe-pray ako kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, nakikiusap din ako sa Kanya. Diba? So, ganun din si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nasa pinaka-downfall na siya ng buhay niya. Okay? Alam mo yung, ako nagpe-pray ako pag unbelievers or kahit tayo, kapag hindi natin kaya, talagang mapapapray ka na lang kasi hopeless ka na eh. And ang Diyos lang yung talagang kailangan mo eh. So, Lord, hindi ko na kaya, please, tanggalin mo na tong tinik sa dibdib ko. Ganon din yung prinay ni Jesus Christ. Remove this cup. Kasi itong cup na to is nagsisimbolize sa matinding galit ng Diyos. So even si Jesus Christ nagpray din siya kay Father God. And even si Father God nagpray din siya kay Jesus Christ. Ibig sabihin ng pray, nag-uusap, may relationship kasi. Kung hindi nakipag-usap si Jesus Christ kay Father God, may malaking controversial doon. Okay. So malinaw po yung So, who do you pray? Sino yung gang? Di ba sinabi mo tatlo sila? Father God, di ba? So, Father God. And sinabi mo din to, Jesus Christ is nag-prostrate or falling himself on the ground. Pareho sila ni Father God kay Jesus Christ. To Father God. So, that is the question. But so if nag-prostrate siya, then sa father niya, so sino sa kanila yung sinasamba mo? Si Jesus Christ or yung father niya? Isa sila. Sila mismo. Isa. Isa sila. So, inseparable. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayan. In the beginning, magkakasama na talaga sila. So, they are one. Three distinct person but one essence. Iisa lang sila talaga. So, kung magpipray ako, pero ang sabi ni Father God, sige. Okay. Thank you. So, if ilagay nandun, God, what, sino pa man din sa tatlo. So, why do you make the statue of Jesus Christ instead of his father na lang? Image? Hindi. I am not Catholic. Hindi ka Catholic? Hindi. INC? Kain tayo. Tayo ako yan. Hindi. Born again ako. Personal relationship kay Jesus Christ.
born again siya. Mm. Born again. Thank you po for the Uy, thank you din Thank you din. Ano na yung isang tanong mo? Yung sa last. Pero kasi sabi mo, yung before ka magtanong na Lord, may isa ka pang tanong, sasagutin ko sana eh. May naalala ko na, bakit ka nagpipray kay Jesus Christ instead of Father God? Yata yung tanong mo kanina? Yes, po. Sabi ng Bible na lang para hindi tayo magkamali. Ask anything for my name, for the name of Jesus Christ. So yun, binigyan kasi ni Father God ng authority si Jesus Christ, diba? So si Jesus Christ yung mediator natin. Si Father God, tapos tayong mga tao, tapos andito si Jesus Christ. So, kaya nga 'di ba nung namatay si Jesus Christ, napunit yung veil sa temple. Oo, kasi si Jesus Christ na yung daan patungo kay Jesus, patungo kay Father God. So siya na yung propitiator gano'n. Oo. So parang ilagay na natin. Parang siya yung daan papunta sa aking Ama. So instead of praying kay Jesus Christ, bakit kailangan nyo pang idaan sa Jesus Christ? Although you can truly like parang toward na lang sa kanyang Father. Kasi siya mismo yung umako ng kasalanan natin. Siya mismo yung nag-sacrifice. Siya yung may precious, righteous blood. Kasi tayo, although binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan natin, past, present, and future, nagkakasala pa din tayo. Pero through Jesus Christ, siya yung magdadala ng message natin patungo kay Ama. Siya yung nagpipray para sa atin. Siya yung mediator talaga. Although naririnig din ni Father God yung mga prayers natin, pero si Jesus Christ din talaga yung, alam mo yung lawyer natin. Kasi every time na nagkakasala tayo, okay, nagmura ako, minura kita, andyan na si Satan. Si Satan, sasabihin niya kay Father God, eto, minura niya yung mga batang to. Ngayon, sasabihin ni Jesus Christ, bayad na yung kasalanan niya. I do not plead guilty. I do not plead for mercy. I plead for acquittal. Kasi yung blood ko, malinis. Sapat siya para sa divine justice. So, enough na yung blood ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ, siya yung parang lawyer natin. Siya yung, kumbaga, siya yung friend natin, ganyan. Siya yung, yung sa kanina po sa sinabi nila, which is si Muhammad is nagkasala. Can you give me the specific time and yung nagawang pagkakamali ni Muhammad? Mistake na nagawa ni Muhammad. Eto. I-affirm ko ulit. Yes. May naiisip ka ba or may nasabi na ba sa'yo na nagkasala si Muhammad? In our case, kung sa paniniwala niyo si Jesus Christ, daan papunta sa inyong Ama. Well, we believe that is ganun din. Same tayo. Same paniniwala. There's our God. Pero parang enjoy lang tayo. Ganun siya. So yung parang ladder din namin. Parang ganun lang. So parang Siyempre, ang ladder namin para to be a good specific person na parang hindi natin siya parang sa amin kasi paniniwala namin. We will gonna follow his footsteps until in the day of judgment. So yan lang. Like parang in our case, hindi siya nagkasala. Like parang matulila lang siya. Ano siya? Hindi ako sure, pero I think there's something na we call love affair. Ganyan, kasi kung sasabihin natin na si Muhammad is hindi mo siya pwedeng equal kay Jesus Christ, kasi si Jesus Christ nabuhay siyang muli, si Muhammad hindi. Actually, in our case, parang ganun din. Testimony na parang lawyer din namin si Muhammad. We will gonna stand right after.
the day of judgment, parang sasabihin na, yeah, ito siya nagkasala. Ya Allah, forgive him for ano man, yung mga nagawa niya, ganito. So, parang ganun lang din yung parang same lang din sila. Pero, for us, and para sa amin, he is the better character in Islam. She is the best, he is the best of all. Okay, pero kung ako yung pagpipilian, sino yung pipiliin ko? Yung tao ba na namatay at nabuhay muli, na umako ng kasalanan ko, na ipinako sa krus? O yung tao na nagkasala din, pero hindi nabuhay muli, hindi binayaran yung kasalanan ko? O yung tao at Diyos na siya yung propitiator ng kasalanan ko? O yung tao lang na wala namang authority para maging propitiator or mediator kay Father God? So in our case din po, we have the false Messiah. Although you believe in the false Messiah. So in our belief, the false Messiah will gonna say that he is Jesus Christ. He will gonna claim that he is a God. Then he will gonna show the hell and the heaven. So parang sa amin, hindi siya yung taong sinasabi niyo. So I think that is the massive difference talaga. So I think yun talaga. So thank you sa mga advice and mga knowledge. Thank you so much. Thank you so much. Taga saan kayo? Taga Mindanao po. Mindanao. Oh, usually ang nakakausap, hindi. Mindanao. Okay. Cotabato or Cotabato. Mahirap sa Cotabato day. Pero ako from Luzon. So, anayo. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.